Tayo po'y manalangin. Lord, may your word speak to us, not just to see, to hear and understand, but to experience what it is you are telling us to do and kung paano po kami magre-respond sa inyong salita. May your Holy Spirit guide us so that we can be a good soil. Our hearts will be good soils na handang pagyabungin yung matatanggap naming mensahe sa inyo ngayong araw na ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Before po mag-pandemic, isa kami sa mahilig mamitas ng tanglad na tanim dito sa church. Sino po yung nakapitas na ng tanglad dito sa FBC? Meron dati doon sa may bakanting lote. Meron din dito sa likod ng ating dating parsonage. Maraming times din po na nag-try kami na magtanim ng tanglad doon sa IBCFs kung saan kami nakatira. So, papakuha kami kay Kuya Ryan ng mga punla o yung bubunutin po niya doon, tapos iuwi namin sa bahay at itatanim. Kaya lang po, kahit gaano kalusog at kayabong, yung tanglad na kinukuha namin dito sa church, hindi po namin magawa na mapatubo iyon doon sa lupa na aming pinagtataniman. Ano po kayang diferensya? Hindi ba magaling magtanim ang aking asawa? Or may something? Siguro doon sa lupa na meron dito at doon sa IBCF. The same plant won't grow the same when planted in different soil. Mas buhaghag po yung lupa dito sa FBC compared doon sa lupa na nandoon sa IBCF kung saan kami nakatira. That's one thing I have observed. Siyempre, marami pang ibang factor that will affect the growth of a plant. Every seed holds the potential for life, but its growth is determined by the condition of the soil in which it is planted. In our passage, the parable of the sower, Jesus used the metaphor of farming to illustrate how people respond to God's word. Just as a farmer carefully prepares the ground to ensure a healthy harvest, believers must prepare their hearts to receive and nurture God's truth. The Word of God has life-giving power, but if it falls on unprepared soil, it cannot flourish. What is in your heart today? What kind of heart do you have today? How will you allow God's Word to deeply penetrate and transform your inner being, to equip you to faithfully live out your calling as a citizen of the kingdom of God? The state of our heart could determine our spiritual growth. Some hearts are hardened, some hearts are shallow, and others are overwhelmed by life's worries. However, those who embrace the word with sincerity and perseverance will experience a transformative harvest. In Matthew 13, Jesus presents the parable of the sower to a large crowd gathered to hear his teachings. He describes 4 types of soils, each representing a different response or responses to God's word. The farmer in the parable scattered seeds. So parang naghagis siya kung saan napapanood natin sa mga palabas na tungkol sa parable of the sower. Hinagis niya sa iba't ibang lupa na punta. The same seed, but the outcome varies depending on where they land. Some seeds never take root, some grow but quickly perish, and some bear abundant fruit. The title of our sermon today is Growing in the Right Soil. It is the first subject from our theme this month. The theme this month is the mystery of the kingdom. This month we will learn about the kingdom of God, how we as kingdom citizens can experience the presence, the power, and the purpose of God in our lives. Today we will study a parable
we commonly define parable as an earthly story with a heavenly meaning. Pero mababasa po natin sa chapter 13 ng Matthew, when the disciples asked Jesus why he speaks parable, sabi po sa verse 11, he replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Remember, Jesus was speaking to a large crowd. Verse 12, whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. That is why I speak to them in parables. The parable conceals truth from those who are either too lazy to think or too blinded by prejudice to see. It puts the responsibility fairly and squarely on the individual. It reveals truth to him who desires truth. It conceals truth from him who does not wish to see the truth. So sa pamamagitan po ng parable, it will be up to you. If you want the truth to be revealed, you will understand the parable. But if you want the truth to be concealed from you, and you don't want to accept the truth of the Word of God, it will be hidden from you. This morning, may our hearts be open to receive from the Lord and accept His truth. May God reveal His message not just for each one of us, but more to us as a church. A good soil ready to produce good crops for the kingdom of God. The first soil, the unprotected heart. Verse 4, as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. So ang ibig sabihin po nun, makababasa natin sa verse 19. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed that's sown along the path. The unprotected heart is exposed and vulnerable to enemy's deception. When God's word is shared, it has the potential to transform lives. However, for those whose hearts are hardened, His truth never takes root. People with an unprotected heart may hear the word but fail to grasp its significance. Kahit po share ng gospel dun sa mga taong kilala natin, kaibigan natin, kamag-anak, but their hearts are unprotected from the attacks of the enemies, that word may not grow in their heart. But it's not up to us to make that seed that we planted on the heart to grow. Hindi po natin responsibilidad na patubuin yung binahagi nating salita ng Diyos sa kanila because it is the Holy Spirit's role to do that. We are just sowing the seed. God will do ang Panginoon ang magpapatubo po noon sa kanilang puso. So when our heart is unprotected, when distraction comes, doubts, and worldly influence, it can prevent them or it can prevent us from receiving the gift of the message of the gospel to grow in our hearts. So medyo mahirap po kasi maraming theological explanation patungkol sa the parable of the sower. If it is about salvation, tungkol ba ito sa bagong Kristiyano? O tungkol ba ito sa dati ng Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos? So it is about salvation. At the same time, it is about the heart of a Christian, the heart of a believer, on how he cultivate the Word of God in his heart. Sa garden, para po maging maganda ang lupa, binubungkal po ito ng madalas upang manatiling malambot at buhaghag. Tama po ba yan? Sinong mahilig mag-gardening?
Yan. Di ba po binubungkal-bungkal yung palibot para po medyo magkakaroon ng hingahan yung ugat, tsaka magpapasok ang hangin at magpe-penetrate yung tubig na idinidilig natin. In the same way, our hearts must be softened through humility and openness. So how do you cultivate your heart to receive the Word of God fully? Sa umpisa lang ba na bagong tanim ay inaalaga ang mabuti? Pero nung nakita mong tumutubo na, umuusbong na, okay na yung halaman na yan. Yan, mga halaman dito. Hindi po yan one time lang inalagaan. Every week po yan inaalagaan. Marahil hindi man lang nabubungkal ang lupa, pero merong care pa rin na ginagawa sa kanya. Imagine niyo pa kung paano ang magiging resulta ng mga halaman dito sa FBC kung meron talagang hardinero na dedicated to do that. Imagine your life if you have a dedicated time cultivating the Word of God. What will be the effect of that? A hardened heart, whether due to past hurts or pride, or acts as a barrier against God's work in our lives. Kapag meron tayong mga pinagdaanang masakit sa ating buhay, kapag mataas ang pride natin, kapag hindi tayo humble and open for correction, and open to learn from the Lord, it could be a barrier that para maintindihan natin ng maayos yung salita ng Panginoon. The enemy quickly seizes any opportunity to steal away the truth before it can take root. If we want to experience genuine transformation, we must guard our hearts against spiritual blindness and cultivate a spirit of understanding and receptivity. The second soil is the unrooted heart. Verse 5, some fell on the rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Nasa verse 20 po yung kasagutan. Anong ibig sabihin ng parable na yon? The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes, because of the word, they quickly fall away. The unrooted heart is eager, excited, enthusiastic, yet unstable. Some people initially receive God's word with enthusiasm, experiencing an emotional high. Yung hype na hype siya. Dahil umattend siya ng simbahan, ang ganda ng praise and worship, ang ganda ng choir, ang ganda ng experience niya yun, ang saya magsimba. Sige, Lord, tatanggapin kita ngayong araw na ito dahil ang saya ng buhay dito. They may attend church regularly, serve with excitement and joy, active na active sa ministry, and rejoice in the promises of God. Nagiginhawa ang buhay mo kapag ikaw ay naging Kristiyano. Subalit nang dumating ang pagsubok sa buhay, dahil nga nasanay siya na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Hep, hep. Tama ba yon? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kanta po yun nung ako'y maliit na bata pa. Nung na-experience niya na ang buhay ng Kristiyano ay hindi masaya lagi. Merong pagsubok na pagdaraanan, merong suffering for the gospel, suffering for Jesus. Ayaw na niyang maging Kristiyano. Ganito pala maging Christian. Akala ko naman gaganda ang buhay ko, pero lalo akong nahirapan. Imbis na nagagawa ko yung mga gustong gawin para sa sarili ko, ang dami kong hindi na magawa dahil ayaw ni Lord nun. Imbis na na-relax lang ako sa bahay ko, nakaupo, nakahiga, o nanonood ng kung ano man, hindi ko magawa kasi kailangan ko palang mag-serve sa Panginoon. True growth in faith requires depth. Kailangan po may lalim.
Hindi lang yung dahil natuwa ka sa kinantang praise and worship song, feeling mo, satisfied ka na, o pwede na akong umuwi. Kasi nakanta na ng choir yung anthem, kumpleto na, go na ako. But sometimes it could happen, no? Pero, ibig sabihin ko, hindi yun yung instant na, pipili lang ako ng portion ng worship service ng FBC, doon lang ako a-attend. Kasi doon lang ako nasasatisfy. But doon sa part na hindi, nare-review ako pag nagme-message si pastor eh. O kaya ayaw kong sumama sa kainan kasi tinatanong nila ako ron, kamusta na ako? Ayaw kong magpatanong kung kamusta na ako. Gusto ko ako lang sa sarili ko. Ayaw mo ng mga ganon. But we need depth. Kailangan natin may lalim. Just as plants need deep roots to draw nourishment, believers must establish a strong spiritual foundation through prayer, studying scripture, and seeking God daily. Without perseverance and endurance, faith remains fragile and weak. How is your prayer life? Your personal prayer life? Your personal engagement with the Word of God? Your personal thirst in seeking God daily in your life? Sa simbahan, ang dali natin gawin yun. Kasi nga, iba yung atmosphere dito. But when we go home, when other things are blocking our way to pray, to study the Word of God, to do the will of God, medyo mahirap na po yun, no? Lalo na kung tayo lang mag-isa sa ating pamilya, ang Kristiyano. We need to persevere. To remain steadfast, we must develop deep spiritual roots, ensuring that our relationship with God is built on a firm foundation rather than emotional excitement alone. The third soil is the unstable heart. Verse 7, other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Nasa verse 22 po, yung ibig sabihin ng parable na yon, the seed falling among the thorns refer to someone who hears the word, but the worries of this life and deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. An unstable heart is divided between spiritual truth and worldly concerns. While the word is received, external distractions overpower its ability to bear fruit. So minsan yung mga Kristiyano, nahahati po yung ating focus sa spiritual na mga bagay at sa mga makabundong bagay. So saan po tayo dyan lulugar? When we speak about spiritual truth, hindi naman po ibig sabihin yung espiritu, no? Kasi hindi natin kino-compartmentalize yung ating buhay bilang physical at spiritual because we are all spiritual beings. But we must focus on God rather than the worldly satisfaction that we can get from this world. Some believers desire to follow God, but their pursuit for personal desires, wealth, success, personal ambitions takes precedence over their relationship with Him. So it's not bad to dream, para po mangarap, magtagumpay, maging mayaman, maging successful, maging mataas ang posisyon sa ating mga trabaho, maging mataas ang mga grades sa inyong mga eskwelahan. Pero hindi po dapat yan nagiging paraan para mas mapalayo tayo sa Panginoon. Dapat po yan ay ginagamit ng Panginoon para mas lalong lumalim yung ating devotion sa Kanya. That in our school, we desire to be excellent students for God's glory, not for your own glory or for the glory of your parents.
Sa mga trabaho po natin, we desire to be good employees or good bosses kung meron kang business, not for your own glory, para makabuild ka ng malaking kumpanya, but for the glory of God. So many people will come to your workplace and they will experience the love of God through you. To experience true spiritual growth, believers must be willing to surrender anything that competes for their devotion to God. Worry, fear, materialism, and the need for control can choke out faith, making it unfruitful. Magtataka ka po kasi minsan sa isang paso, ang tinanim mo lang naman doon, yung halaman na gusto mong itanim. Pero after ilang linggo, makikita mo, may ibang halaman. Saan ang galing yon? Hindi po natin alam. No? Siyempre, yung mga nag-aaral ng botany o kung ano man, alam nila saan ang galing yon. Tinangay ng hangin, dinala ng mga hayop, bumagsak galing sa ulan, o kung ano man, nagkaroon ng weeds. Or thorns nga sabi po rito sa part na ito, no? Who chokes out the plant that supposed to be beautiful, pero hindi nakasurvive dahil mas matalas yung tinik nung thorny weed. A heart that prioritizes God above all else will flourish, producing lasting joy, peace, and righteousness. When we trust in God's provision and release our anxieties to Him, we create the conditions for authentic spiritual transformation. Hindi po tayo magtra-transform na panglabas lamang. Na ang tingin sa atin ng tao, napakabanal niya, ang ganda niyang manamit, ang lalim ng boses niya pag magsalita. But they will experience the love of God through our actions. May the Word of God produce lasting joy in our hearts, peace, and righteousness. Yung mga bagay na po yun, peace, joy, and righteousness, nandyan po sa gilid. Tama ba? Yung iba lang pala. Peace, wala nga yung iba. Peace lang nandyan. Pero yung mga bagay po na yon ay nakakahawa. If you possess these things and you will blend to other people, they will also experience joy, peace, and righteousness. And finally, the last soil, the good soil, the heart unshaken. Verse 8 is still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 160 or 30 times what was sown. But sa verse 23, ang ibig sabihin po, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop, yielding 160 or 30 times what was sown. The unshaken heart is fertile ground for God's word. It eagerly receives His truth and allow it to take deep root, flourishing a life of spiritual abundance. Unlike the hardened, shallow, or distracted hearts, this heart embraces God's teaching with sincerity, leading to authentic transformation, tunay na pagbabago. Those who cultivate their hearts with faith will experience an abundant harvest of righteousness and peace. Spiritual growth does not happen by chance. It requires intentional nurturing. So, syempre po may mga magandang halaman na akala natin tinanim, pero damo lang pala. Alam niyo po yun, pag hindi ka magaling sa halaman, nakita, ay, ang ganda naman ng bulaklak, pero wala namang nagtanim nun, dabo lang. May mga chances na gano'n, no? But, the spiritual growth, it is not, random eh. We need to cultivate. It's like, precious plant, hindi ko alam kung anong precious na plant dyan. Yung iba kasi kahit iwan mo ng isang taon, buhay pa rin. But someone needs intentional attention. So that's how we grow spiritually. Kailangan intentional.
And we can do that through obedience, prayer, and perseverance. We can create an environment where God's Word thrives. Yung bahay niyo po ba, is it a place where you can thrive spiritually? Nag-grow ba kayo spiritually sa inyong mga tahanan? O yung mga personal niyong buhay sa pamamagitan ng ginagawa niyong spiritual disciplines, prayer, worship, engagement of the Word, nakakatulong ba yon to cultivate your spirituality? Kung ang sagot niyo oo, then you are in the good place. Praise the Lord. Ang FBC po ba ay isang lugar na ginagamit ni Lord para ma-nurture ang inyong spiritual life? Sige nga, pag-isipan mong mabuti. Does our local church contribute to the nurturing that we need so that we can grow a life as kingdom citizens? You are FBC. So ang FBC po ay hindi yung building, hindi yung leaders, hindi yung board, o yung council, hindi yung praise and worship leader, o yung choir conductor. Ang FBC po ay tayo. We are part of the church of God. We are the church of God. And we must contribute to the nurturing of the spiritual lives of our friends who are here. Yang katabi mo na yan. Dapat may kinalaman ka. Dapat na-contribute ka sa spiritual growth niya. Tignan mo nga yung katabi mo kung wala siya dyan ngayon, yung lagi mong katabi. So may I request na every time magsisimba ka rito, kasi may mga favorite tayong upuan, kami doon. Tas wala yung lagi mo nakikita na nandun. Say a prayer for that person. A second step is you can chat him. Kaibigan mo na siya dapat. Sa ngayon, ang tagal niyo nang magkatabi dyan. Kamustahin mo naman siya. How are you? Bakit hindi ka nakasimba? How can I pray for you? And mas malalim pa ron, yung ating mga groups, yung ating mga groupings, sa young couples, sa young adults, sa CYF, we have a group team dyan. Na-encourage natin to engage in the Word and to live by the Word. So personally, does the fruit you bear has effect in your life? May effect ba yung salita ng Diyos na natatanggap ninyo o tinanggap ninyo? At the same time, may effect ba yung salita ng Diyos na ibinigay sa atin? May effect ba yun sa ating community? Is the effect of the Word of God only for yourself, only for you? Kasi hindi yun ang gusto ng Panginoon, na yung tinanggap nating mensahe mula sa Kanya, pansarili mo na lang at sa'yo na lang. God wants us to go out to our communities, to live a life as kingdom citizens, share the gospel, sow the seed, nurture the soil, serve the Lord. As we remain steadfast in our faith, we become vessels of His kingdom, reflecting Christ in our character and actions. To experience the fullness of the kingdom, we must develop hearts that serve as dwelling places for God. A cultivated heart is one that embraces His truth, allowing it to transform through decisions and actions.
When the word takes root in a receptive heart, it produces a harvest that glorifies God and enriches the lives of others. The presence of God's kingdom within us bears the fruit of Christ's likeness. We must desire to be like Jesus. As believers, we are called to prepare the soil of our hearts, to remove hardness, deepen our roots, clear away distractions, and nurture our faith. That's for us. But God also wants us to sow the seed, to cultivate the soil, to cultivate the hearts of other people so they will know Jesus in their hearts and they will continue in their faith. When we surrender to God's word, we will flourish and fulfill the purpose He has for our lives. Let us strive to be good soil, allowing God's truth to take root and bear fruit that lasts for eternity. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na aming natanggap mula sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, na makultivate po ninyo ang aming mga puso. Hindi po manatiling matigas, hindi manatiling maraming distractions. Nang sa gayon, Panginoon, yung mga tinanggap naming salita mula sa inyo ngayon at matatanggap pa namin in the future, Panginoon, will really bear fruit. That people will see our lives, kung ano po yung aming pananampalataya, they will also see that in us. That we are true believers. We are not citizens of this world. We are citizens of the kingdom of God. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.